Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Mauna ka naman, Wilito. Baka kung ano pa mangyari sa akin dito. Tinubok na natin ang mga bahay ng aswang at sigurado na kapag may matitira sa kanila, susugurin nila tayo rito sa ating pinagtataguan. Hindi ko po kayo iiwan, Lola Daria. Sasamahan kita hanggang sa matapos ang gulong ito. Hindi kita pababayaan sa mga mababangis na aswang na yan. Pero napakadelikado na ng ating sitwasyon. Sige na, maawa ka sa sarili mo. Ipagdasal mo na lang na makakaligtas rin ako rito. Hindi po. Sinamahan kita sa pagtugis ng mga aswang na ito kaya kailangan samahan din kita hanggang sa maubos natin sila. Nandyan na sila, Manuelito. Kung talagang ayaw mo akong iwan rito, sige, ihanda mo ang iyong sarili sa pakikipaglaban sa kanila. Mga mahihina lang silang uri ng aswang at makakaya natin silang labanan ng harap-harapan. Sige po, Lola Daria. Nakaawak na po ko sa ita ko. Teka, ayun, may mga nilalang na gumagala sa paligid. Pero parang natatakot sila. Maniguradong mga aswang na yan. Talagang dapat silang matakot. Puro apoy ang nakapaligid sa kanila. Kapag may lumapit dito sa atin, agad nating tatambangan. Kailangan maubos natin ang mga aswang na yan para makauwi na tayo. Opo, Lola Daria. Apo, may papalapit na 2 aswang dito sa atin. Maging alerto ka. Huwag kang matakot sa kanila. Hindi sila gaanong makakagalaw ng mabilis dahil maliwanag ang paligid. Tanging ang pinagtataguan lang natin na ito, ang madilim na parte. Sige po, ako na pong bahala sa isa at ikaw naman pong lumaban dun sa kasama niya. Oo, Apo. Kailangan mabilis lang ang ating paggalaw para hindi tayo madaling mapansin ng iba pa. Dahan-dahan natin silang papatayin nang hindi nila namamalayan. Opo, Lola. Yan ang gawin natin. Naganda ang maglola sa paglapit ng 2 aswang. Kahit na sumugod sila sa kuta ng mga ito, hindi pa rin naiibsa ng tapang na matandang albularya. Ilang dekada na rin siyang naging isang manunugis at alam niya sa kanyang sarili na ginagawa niya yon para sa ibang tao. Paglapit ng 2 aswang, walang awa niya itong tinambangan sa kapinagtatataga. Hindi inaasahan ng mga nilalang ang ginawa ni na Lola Daria kaya wala na silang nagawa. Kalaunan, bumagsak sila sa lupa at tuluyang nawala ng buhay. Napatay na natin ang 2, pero may mga natitira pa rito. Uubusin muna natin sila bago tayo umalis. Sige po, Lola. Kung ano po ang plano ninyo, yun po ang masusunod. Doon, may mga yabag akong naririnig sa bandaron. Tsak na may kalaban doon, Lola. Halika, Apo. Lapitan natin ang bahaging yon. Maging maingat ka lang sa mga hakbang mo at baka makagawa ka ng ingay. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Halos tumitingkayad na nga ako habang naglalakad eh. Oh, huwag kang tumawa. Seryoso ang ating sitwasyon ngayon. Ituon mo na lang ang buong pansin mo sa pagmamatsyag sa paligid. At baka maisahan tayo ng mga aswang na narito. Ay, pasensya na po kayo, Lola. Sige po, yan po ang gagawin ko. Hala, sige na. Doon tayo sa bandaron. At nang... Huminto ka muna, Manuelito. Sandali lang. Bakit po, Lola? May mga paparating. Halika, doon tayo malapit sa nasusunog na bahay pumwesto. Bakit naman po? Basta, sundin mo na lang ako. Tayo na at baka makita pa nila tayo rito. Kailangang nakikita natin sila habang sila naman ay hindi tayo nakikita. Sige po, tayo na po, Lola. Doon na tayo pumwesto. Mas mabuti pa nga, Apo. Nakikita natin ang paligid. At kung may susulpot mga aswang, mahaharap kagad natin sila. Saktong pagkatayo nila malapit sa nasusunog na bahay ng aswang, may narinig silang mga mabibilis na yabag. Iginala ni Lola Daria ang kanyang paningin hanggang sa makita nila ang 4 na aswang na papasugod sa kanilang pwesto. Inutusan niya ang kanyang apo na tumabi. At nang medyo malapit na ang mga aswang, nag-orasyon ng albularya para sa kabal sa apoy. Matapos yun, pumasok siya sa nagliliyab na bahay at itinulak niya ang nasusunog na dingding patungo sa mga aswang na papalapit. Yan! Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo! Sige,
Apulahin nyo ang apoy sa naglalangis nyong katawan. Lola, papasugod na po dito ang isa sa kanila. Ay ano pang hinihintay mo, Manuelito? Salubugin natin yan at siguraduhin nating patayin na rin ang mga kasama niya. Masusunod po, Lola. Ang dapat sa mga kagaya niyong aswang ay mamatay. Wala kayong puwang dito sa mundo. Ito ang nararapat sa inyo. Dapat lang sa inyo ang umiga dyan sa lupa, mga aswang. Teka, Lola, may mga paparating po. Anong gagawin natin? Kumalma ka lang, Apo. Kapag nakalapit na sila rito, ikakalat natin ang apoy sa paligid. Sa paraang yon, hindi sila madali makakasugod sa atin. Tapusin na lang po muna natin ang mga ito, Lola. Sigurado na magiganti sila kung hayaan natin silang mabuhay. Oo, Apo. Mga traidor ang mga aswang. At kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, babalikan nila tayo. Sige, kitlanan natin sila ng buhay at harapin ang mga paparating na yan. Opo, Lola. Gilitan natin sila ng mga liig at nang mabawasan na rin yung mga problema natin. Saktong nagilitan na nila ang mga aswang nang makita nilang sabik na lumulusob ang iba pang aswang sa kanilang kinaroroonan. Higit sa 10 ang bilang ng mga aswang na yon. Kaya naganda na si Lola Daria at si Manuelito. Nang makita ng mga nilalang ang mga katawan ng kasamahan nila, napaangil sila at mas naging mabagsik ang kanilang anyo. Walang ano-ano, sumugod ang mga aswang kina Lola Daria kaya nilabanan nila ang mga yon, gamit ang kanilang mga itak. Lola Daria, mag-iingat po kayo ha. Mukhang maliliksi yung mga ito kaysa sa mga naunang grupo ng mga aswang. Silang dapat na mag-ingat. Mas mahina sila ngayon dahil maliwanag na ang paligid. At dahil dyan, madali natin silang magagapi. Hala, sige, itarak mo sa lupa ang itak mo. At kapag may masusugatan kang aswang, hindi na maghihilom ang kanilang sugat. Opo, gagawin ko po yan, Lola. Sandali. Yan, ganyan nga, Manuelito. Sige, gamitin mo na ang itak mo at tagain ang mga aswang sa bahagyang hindi nila madidilaan. Opo, Lola. Sige ba, kailangan maubos natin ang mga nilalang na ito. Saka ko na sila susunugin kapag hindi na sila makakagalaw. Ito rin ang dapat sa'yo, aswang. Lola, sa likuran niyo po, may aswang na atake. Ano akala mo sa akin, aswang? Hindi mo ako masusugod ng patraidor. Bibiyakin ko yung baon ng ulo mo. Pagkabuwal ng aswang, ibinaling ni Lola Daria ang kanyang pansin sa iba pang nilalang. Pagkakita niyang mas marami pa ang nakatayo kaysa sa nakahandusay, mas lalo niyang pinag-ibayo ang kanyang lakas at liksi. Napangiti na lamang siya nang makita niyang namamangha ang kanyang apo sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga aswang na nandoon hanggang sa tuluyan ng mabuwal sa lupa ang mga aswang. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa napagtanto niyang wala ng aswang na nagkalat doon. Anong susunod na gagawin natin, Lola? Uwi na po ba tayo? Wag muna, Manuelito. Halika, tulungan mo ko't sunugin natin ang katawan ng lahat ng mga aswang na ito. Kinakailangan bukas, abo na ang buong kuta nila. Sige po, Lola. Wala na rin naman pasok ngayon eh. O sige na. Diyan na lang natin sila itatapon sa kubong malapit ng matupok ng apoy. Itatapon ko na rin dyan ang iba pang mga kahoy at kawayan na lumalagablab para tuluyan ng masunog ang mga aswang na nandito. Opo, mas maigi pa nga po, Lola. Sige po, tutulungan na lang kita, Lola, para mapabilis yung gagawin natin. Isa na namang grupo ng mga aswang ang napuksa natin. At hindi ko magagawa ito ng ganon kabilis kung wala ka, Apo. Salamat sa iyo, Manuelito. Walang anuman, Lola. Hindi ko rin naman kayo pwedeng pabayaan eh. Lalo pat matanda na po kayo. Ito nga po ko talaga, oh. Kalabaw lang ang tumatanda. Malakas pa ako. Nakikipaglaban pa nga sa mga aswang eh. Sige po, tapusin na natin yung mission natin dito, Lola, nang makauwi na tayo. Alam ko po na kailangan na rin ninyo magpahinga eh. Ay sige, basta hintayin nating matupok itong kuta ng mga aswang, ha? Itinapon nila sa apoy ang katawan ng mga aswang at tinayaang masunog yun para hindi nila gaanong maamoy ang nasusunog na katawan ng mga aswang. Lumayo sila sa kubong nasusunog kung saan nila itinapon ang mga nilalang.
Napatakip na rin si Lola Daria ng kanyang ilong habang hinihintay ang tuluyang pagtupok sa buong kuta at mga katawan ng aswang. Kalaunan, nang makita nilang nagiging abo na ang mga kubo, minabuti nilang umalis sa lugar na yon at nagsimulang maglakbay pa uwi. Lola Daria, paano po kayo naging manunugis ng aswang? Sa pagkakaalam ko po kasi, mga lalaki lang ang gumagawa nun eh. Ay nako, napakahabang kwento. Basta, nagsimula lang ang lahat ng pinatay na mga aswang ng aking nanay. Doon, nalaman ko na isang manunugis ang tatay ko. At sa kanya po kayo natuto? Oo, apo. Siya ang nagsanay sa akin. Isa rin kasi siyang albularyo. At mula nung bata ko hanggang sa magdalaga na ako, hindi ako tumigil sa pag-iensayo. Hindi po ba kayo natatakot kapag kaharap na ninyo mga aswang? Hindi. Sila pa nga ang dapat na matakot. Kasi alam ko ang aking ginagawa. At pakay ko talaga ang patayin sila. Sila naman, magmumukhang dumidepensa lang. Kaya mas madali silang matatalo. Tiko po, wala man lang ba kayong mga anting-anting o kahit na ano? Marami. Mga mutya. Pero halos lahat ay nakabaon na sa aking balat. May mga subo rin ako mutya. At yan ang nagpapaybayo sa aking lakas at liksi. Kaya naman pala ang angas po ninyo eh. Balang araw, Lola, magiging kagaya po ninyo ako. Gusto ko ring tumugis ng mga aswang eh. At nang maprotektahan ko po mga tao. Yan na rin naman ang ginagawa mo ngayon ah. Sinasamahan mo na nga ako, hindi ba? Kaya manunugis na rin ang tawag sa iyo. Ay, ganun po ba yun, Lola? Oo naman. Wala sa edad ang pagiging manunugis. Kagaya mo, binatilyo ka pa lang pero nakapatay ka na ng aswang. Matapang ka, Manuelito. At gusto ko, kahit wala na ako, magiging matapang ka pa rin. Ay naku, Lola, huwag ka na nga po magsalita ng ganyan. Walang mangyayari sa iyo, no? At magkakasama tayo ng mas mahabang panahon. Basta, palagi mong tatandaan na mahal kita. At walang kahit na anong bagay ang makakapagpabago nun. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Apo. At hindi ako papayag na mawala ka rin sa akin. Hindi po mangyayari yun. At kung ano man ang iniisip nyo, hindi ako mawawala sa tabi mo, Lola. Maraming salamat naman, Apo. Maswerte talaga ako't ikaw ang naging apo ko. Naging mahaba pa ang kanilang usapan at hindi nila namalayang nalayo na sila sa kuta ng mga aswang. Dahil ilang baryo pa ang kanilang lalakbayin bago makarating sa kanilang nayon, ilang beses din silang tumigil para makapagpahinga. Kalaunan, madilim na ulit ang paligid na makarating sila sa kanilang baryo. Dumiretso sila sa kanilang paglalakad. Pagka-uwi nila, uminom lang sila ng tubig at agad na nagpahinga. Makaraan ng ilang araw pagkatapos ng pakikipagsagupan nila sa aswang. Manuelita, umaga na. Ikaw na munang bahala rito sa bahay at pupunta ako sa kabilang baryo, ha? Araw ng gamutan ngayon at ako na lang ang pupunta roon. Kapag may naghanap sa akin sabihin mong nasa kabilang baryo ako, ha? Kung magpapagamot sila tumungo lang sila roon. Ang aga naman po yata ng alis nyo, Lola. Hindi pa nga kayo nakakabawi ng lakas at hindi pa po kayo nakakapag-agahan. Ay nako, kahit wag na, Apo. Hindi pa naman ako nagugutom Doon na lang ako kakain kung sakali. Sama na lang ako sa inyo, Lola. Wala naman akong gagawin Isa pa, kailangan niyo po ng alalay ron. Walang maiiwan sa bahay, Manuelito. Baka may maghanap sa akin dito. Wala naman po siguro, Lola. Basta, sasama ako sa inyo. At nang may tulong naman ako sa inyo ron. Wag na, Apo. Dumito ka na lang at magpahinga ka. Hindi naman ako aabutin ng dilim roon Nakapagbitaw lang talaga ako ng pangako na manggagamot ako roon. Nakakahiya naman kung hindi ako sisipot. Sige po, kayo pong bahala. Magdala na lang po kayo ng lampara at itak para kung abutan man kayo ng dilim, hindi kayo mangangapa sa pag-uwi at may panlaban kayo kung sakali.
Oo nga pala. O sige, pakiabot mo nga sa akin yung itak at lampara. Dadaling ko yon. O sige po, Lola. Sandali lang po, kukunin ko po yung mga yon. Ay, maraming salamat na po sa pagkuha nitong lampara at itak. O sige na, aalis na ako't baka tanghaliin ako. Ikaw nang bahala rito, ha? Ikaw na magsayang at magluto ng uulamin. Opo, Lola. Marunong na rin naman po ako eh. O basta, kung merong mang problema puntahan mo na lang ako sa kabilang baryo, ha? Sa bahay ni na Kumaring Aida. Alam mo naman kung saan banda yung bahay nila, hindi ba? Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Walang magiging problema rito. Kung meron man tatakbuhin ko na rin kagad yung pagpunta sa inyo. Ay siya. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka rito, apo, ha? Kayo din po, Lola. Mag-iingat din po kayo. Nagsimula na siyang bumaba sa kanilang bahay at nang nasa labas na siya, napalingon pa siya kay Manuelito. Nang makita niyang nakamasid ang binatilyo sa kanya, napangiti siya. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa kabilang baryo. Sinimulan niya ang kanyang panggagamot at hindi niya namalayan ang oras. Nang maubos na ang kanyang pasyente, nagmamadali siyang umuwi. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad niya nang may maaninag siyang tumatakbo na papasalubong sa kanya. Sinipat niya ng maigi kung sino yon at namulagat ang mga mata niya nang mapagtanto niyang si Manuelito yon. Lola! Lola Daria! Lola! Oh, apo, bakit ka tumatakbo ng mabilis? Parang hinahabol ka ng 10 aswang, Ang mga aswang po, sumugod sa baryo natin. Pinagpapapatay yung mga tao ron. Ilan lang kami ang nakatakas, Lola. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi ginagawang biro ang mga ganyang bagay. Lola, sigurado po ko. Ito nga po, may kalmot ako sa likuran. Hinablot ako ng aswang. Buti na lang nakatakbo kagad ako papunta rito. Aber, patingin nga. Ay, Diyos ko, kalmot nga ng aswang to. Nasa na sila? Halika, bumalik tayo sa baryo natin at nang makaharap ko sila. Ayoko po, nakalat na yung mga bangkay ron Mga walang awa ang mga aswang na yun, Lola. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Hindi ako papayag na mananatili silang buhay. Sa likod ng ginawa nila sa mga kanayon natin, papatayin ko sila. Ano pong plano niyo po ngayon, Lola? Hahanap ako ng magandang tiyempo. Haharapin natin sila. Huwag na muna sa gabing ito. Nakakain sila ng sariwang karne kaya siguradong malakas sila ngayon. Saan po tayo titira ngayon, Lola? Sigurado na nandun pa ang mga aswang Sa kuweba. Doon sa dulong bahagi ng baryong ito. May kuweba roon. Doon na muna tayo magtatago. Malakas ang kutob ko na ako ang pakay ng mga aswang na yon. Ayaw kong may iba pang tao na madadamay. Sige po, kayo pong bahala, Lola. Tayo naman, Manuelito. Pumunta na tayo sa sinasabi kong kuweba. Naglakad sila patungo sa dulong bahagi ng baryo. Nang nandun na sila, pumunta sila sa batuhan at agad na ipinakita ni Lola Daria ang tinutukoy niyang yungib sa kanyang apo. Napangisip pa siya nang makita niyang namangha si Manuelito. Matapos silang siguraduhin na walang nakasunod sa kanila, pumasok sila sa kuweba at naupo roon. Ikinuwento na rin ni Manuelito sa kanya ang mga nangyari magmula nung unang pagdating ng mga aswang hanggang sa pinagpapapatay na nila ang mga kanayo nila. Mabuti naman at naisip mong tumakbo para tumakas. Gusto ko man pong lumaban sa kanila pero marami po sila Mga higit 20 po yung bilang nila, Lola. Sino naman kaya ang may pakana ng lahat ng ito? Ay, kung sino man siya. Siguradong malaki ang galit niya sa akin, Manuelito. Mas mabuti siguro kung huwag ka na munang sumama sa mga lakad ko. Po? Bakit naman po, Lola? Baka pati ikaw ay madamay. Walang konsensya ang mga aswang na yon. At papatay nila ang lahat ng mga nagiging sagabal sa kanila. Hindi naman po pwede, Lola. Kayo naman ang malalagay sa alanganin kung hindi niyo ako isasama. Kailangan niyo ako para kahit papano may aalalay po sa inyo. Pero hindi ko naman maaatim kung may masamang mangyari sa iyo. Kagaya ngayon, mabuti na lang nakatakas ka. Nagkaroon ka pa ng galos dahil sa mga aswang na yon. Wala naman po sa akin yan, Lola.
Basta hindi ko po kayo iiwan. Kung wala kayo, wala rin po ako. Kaya dapat magkasama tayo sa katiwasayan man o sa kaguluhan. Salamat na po. Ay nako, parang binata ka na talaga ako mag-isip ah. Hindi bale, kapag matapos na ang lahat ng ito, sasanayin kita para naman magagawa mong ipagtanggol ang sarili mo sa mga aswang. Hindi lang po para sa sarili ko, Lola. Marami rin mga tawang gusto kong tulungan. Kagaya kanina. Kung hindi lang ako nalagay sa alanganin, sana naipagtanggol ko yung mga kanayo natin. Kawawa po talaga sila, Lola eh. Wala kang naging kasalanan na po. Ang may sala rito ay ang mga aswang. Sila ang nanggulo at nagpapalaganap ng takot dito sa kanayunan. At dapat silang ubusin. Tama po kayo, Lola. Kung wala po sila, siguradong magiging tahimik naman yung baryo natin eh. Oo, Apo. Kaya gusto ko sanang bumalik doon eh. Ang kaso, alam kong alanganin ang ating sitwasyon. Hindi na rin natin may babalik ang buhay ng mga kanayo nating pinaslang na mga aswang. O nga po, Lola. Hindi bale, mas mabuti sigurong... Ha? Natigilan sa kanyang pagsasalita si Manuelito. Napatitig naman sa bukana ng yungib si Lola Daria at napalunok ng kanyang laway. Ipinako niya ang kanyang paningin doon hanggang sa may mapansin siyang gumagalaw sa labas. Dahil nagkaroon siya ng hindi magandang kutob, kinuha niya ang kanyang itak at marahang naglakad palapit sa bukana ng kuweba. Noong nandun na siya, nagmatsyag siya sa paligid hanggang sa may makita siyang dalawang mapupulang mga mata na nakamasid din sa kapaligiran. Hindi na muna siya gumalaw at minabuti niyang abangan ang susunod na gagawin ng mga aswang. Walang ano-ano. Lola, anong meron? Bakit may mga kaluskos sa labas ng kuweba? Hindi ko alam. May nakikita kong 4 na nagbabagang mga mata. Malakas ang kutob ko na mga aswang sila. Nagiinit ang katawan ko. Ibig sabihin, may reaksyon ang aking mga mutya. Hindi kaya delikado tayo dito, Lola? Hindi yan. Sandali tuusal ako ng dasal para magkaroon tayo ng tagabulag. Kahit na anong gawin nila ay hindi nila tayo mahanap. Magagawa niyo po yan, Lola? Oo naman. Sandali. Agad na bumulong ng orasyon si Lola Daria. Maya-maya. Ayan. Tsak na hindi na nila tayo makikita. Magmatsyag na lang tayo sa kanilang galaw. Opo, Lola. Ayun oh. Mukhang di lang 2 yung aswang na nandito. Mukhang marami po sila. Kaya pala medyo marami rin yung kaluskos na naririnig ko. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Baka alam nilang ginagamitan natin sila ng tagabulag. Baka may nakakaalam ng ginamit kong salita at magawa niyang kalasin ang bisa nito. Sige po, Lola. Hawak ko na rin naman po yung itak ko eh. Kung susugod sila sa atin, nakahanda na akong lumaban. Teka. Dito ka lang sa kuweba. Lalabas ako at titingnan ko kung nasan pa ang ibang mga aswang. Kailangan makasiguro tayo na hindi nila natagpuan ang yungib na ito. Baka po mahuli nila kayo. Huwag kang mangamba. Kusang gaganang tagabulag ng aking mga mutya kapag nalalagay ako sa alanganin at kung gugustuhin ko. Hindi nila ako mapapansin hanggat hindi ko sinasadyang magpakita sa kanila. Sumama na lang kaya ako sa inyo, Lola. Hindi na. Dito ka lang. Kaya ko mga aswang na yan. Pero hindi naman ako magpapakita ng basta-basta sa kanila. Sige po, Lola. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayong lalayo ng gusto. Kung malalagay kayo sa alanganin, lalabas din ako para tulungan ka. Huwag na. Kahit na anuman ang mangyari ay dito ka lang. Huwag kang magpapakita sa kanila, Manuelito. Hindi na pinakinggan ni Lola Daria ang huling sinabi ng kanyang apo. Dala ang kanyang itak. Lumabas siya sa yungib para alamin kung nasa nakapwesto ang mga aswang. Alam niyang sila ang pakay nito. Kaya kailangan niyang protektahan si Manuelito laban sa mga nilalang na yun. Nang medyo malayo na siya sa bukana ng kuweba, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang hindi lamang 4 ang mga nagbabagang mga mata, kung hindi higit sa 20 ang nandun. Alam niyang marami pa ang mga nilalang na naroon kaya naging maingat siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makita niyang isang nilalang na kulay puti ang mga nagbabagang mga mata.
Nakaharang ito sa kanya at nakahandang sumugod. Matagal na kitang gustong makaharap. Ngayon, natupad na rin ang aking hinihiling. Dito lang pala kita matatagpuan. Ha! Akala mo ba tatalam sa mga mata ko at tagabulag mo? Ha? Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Ikaw ang pinuno ng mga umatake sa baryo? At bakit? May magagawa ka ba? Kahit na ang pinakamalakas na albularyo ay hindi ako nagawang pigilan. Ikaw pa kaya? Ako si Castoro. At ako ang papatay sa lahat ng mga albularyo at albularyo. Kakainin ko kayo! Nagkakamali ka ng kinante. Akala mo ba'y mapapatay mo ko ng basta-basta? Lalaban muna ako. At baka bumaliktad pa ang sitwasyon. Baka ikaw pa ang mapatay ko. At ano naman ang magagawa ng isang mahinang albularyang kagaya mo? Alam kong marami ka ng aswang na napapatay dahil isa kang manunugis. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Kakainin lang kita kagaya ng ginawa ko sa iba pang albularyong babaylan. Huwag kang puro dada. Kung gusto mo ng laban, aswang, pagbibigyan kita. Hindi ako natatakot sa kagaya mo. Hala! Lumapit ka na rito! Hindi sa ngayon, albularya. May panahon para sa pagtutos natin. Sapat na sa akin na makita ka at makilala. Matatandaan ko rin ang amoy mo, kaya magagawa kitang sundan. Isa ka palang duwag eh. Inakala kong ikaw ang pinuno dahil ibang kulay ng mga mata mo. Pinuno ko pala ng mga duwag. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Pero, sige, pagbibigyan kita. Ngunit, hindi sa paraan ang gusto mo. Mga alagat! Halika kayo rito at harapin niyo ang matandang ito! Inakala mo bang matitinig ako sa dami ninyo? Diyan kayo nagkakamali! Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang kakayahan mo bilang isang manunugis. Sige na, mga kasama! Sugurin niyo siya! Sige, lumapit kayo sa akin at ang maipakita ko sa duwag niyong pinuno kung ano ang aking kayang gawin! Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lola Daria, sumugod sa kanya ang 10 aswang. Napahawak na lang siya ng maigpit sa kanyang itak at napadasal para humingi ng gabay. Pagkalapit ng mga nilalang, nilabanan niya ito gamit ang kanyang itak. Kahit na maliksi ay may sapalos ang mga aswang na kinalaban niya. Hindi niya ito sinukuan. Ginamit niya rin ang kanyang kakaibang liksi. Kaya nagagawa niyang makipagsabayan sa kanila. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang nang makita niya si Manuelito na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Napatawa naman si Castoro at sinalubong nito ang apo ni Lola Daria. Humanda kayo mga aswang kayo! Hindi ako papayag na pati ang aking apo ay madadamay sa kaguluhan na ito! Uubusin ko kayong lahat! Ito ang dapat sa mga kagaya ninyo! Lola Daria, tulungan niyo po ako! Lintik na mga aswang to! Pakawalan niyo ako! Nandyan na ako, apo! Sisiguraduhin ko lang na patay ang mga aswang na ito! Halika, albularya! Iligtas mo mula sa akin ang apo mo! Naamoy ko ang dugo niya, ha? Mabango ang samyo nito! Pakawalan mo siya! Ako ang harapin mo, duwag! Eto na! Papakawalan ko na siya! Masyado kang tensyonada. Hindi ko alam kung bakit naging isa kang manunugis, albularya. Ang isang manunugis ay dapat walang kinakawaan. Iba ka sa kanila! Lola, pasensya na po kayo. Hindi ko kasi akalain na ganun pala siya kalakas eh. Hindi na ako nakapalag nung sakalin niya ako. Ayos lang po. Pero hindi ka na sana pumunta rito. Kaya ko namang labanan ng aswang na yan. Talaga ba? Maraming salamat, Binatilyo. Ngayon, alam ko na ang kahinaan ng lola mo. Hindi na muna kita papatayin ngayon. Pero nag-iwan ako ng marka sa leeg mo. At kahit saan ka magpunta, masusundan kita! Demonyo ka! Nagpasalamat ka at malakas ka. Kung normal na tao ka lang, baka natagaan na kita ng itak ko. Tama na. Ako ang harapin mo, Castoro. Tayo ang magtusaos. Huwag mong idamay rito ang apo ka. Nandito siya. Kaya
damay na rin siya. Sa ngayon, harapin na muna ninyong dalawang iba pang aswang na narito at may aatupagin pa akong ibang bagay. Ay, saan ka pupunta? Doon ka talaga, aswang ka! Nandito ako, harapin mo! Bakit hindi mo na lang ako kalabanin? May panahon pa para dyan. Sa ngayon, sila na munang bala sa inyong dalawa. Aba, ayos ka lang ba? Opo, Lola. Sorry po Gusto ko lang naman pong tumulong sa inyo eh. Nakarinig po kasi ako ng napakaraming pag-angil ng aswang, kaya naisip ko baka nasa alanganin kayo. Ayos lang naman ako, Manuelito. Naiintindihan kita. Oh, ayan ang ibang aswang. Ihanda mo na ang sarili mo. Lintik na kastoro yun Sino ba yun, Lola Daria? Saka na natin pag-usapan yan. Ito na muna natin ang pansin natin sa mga nilalang napapalapit rito. Parehong natigilan sina Lola Daria at Manuelito nang sumugod ang mga aswang sa kanila. Hindi na nila nagawa ang makipag-usap sa isa't isa at itinuon na lang ang kanilang pansin sa pakikipaglaban. Dahil mas marami ang mga nilalang na yon kaysa sa naunang grupo. Bahagyang nahirapan ng albularya. Ganun pa man, sinikap niyang mapuruhan ng mga aswang na sumugod sa kanya at nang hindi na ito makabangong muli. Kalaunan, isa-isa na nilang napapabagsak ang mga aswang. May iilan pang nanatiling buhay, pero nagtamo ng malalalim na mga sugat. Lola, ano pong gagawin natin sa mga katawang ito? Ako nang bahala po. Pupugutan ko sila ng ulo at nang masiguro kung hindi na sila mabubuhay pa. Humanda sa akin ang kanilang pinuno. Sa susunod na magkita kami, titsakin ko mapapatay ko na siya. Sige po, kayo na pong balang pumugod sa kanila. Mga salot ang mga yan eh. Sigurado na marami pa silang kasama. Teka, ano pang uri ng aswang ang kastoro na yon? Bakit iba ang kulay ng mga mata niya? Kung hindi ako nagkakamali, ang kagaya niya ay ang tinatawag na mananabaw. Mga uri ng aswang na sakim sa kapangyarihan. Ang kinakain nila ay mga albularyo at babaylan. Kung ganun po, baka delikado kayo sa kanya. Sigurado na napakabangis niya. Hindi ako natatakot sa kagaya niya. Marami na akong nakaharap na aswang na mas malakas pa kaysa sa kanya. At lahat ng mga yon, natalo ko. Ang galing niyo po talaga, Lola. Mas magaling ang Diyos, Apo. Ginagawa lang niya akong instrumento para mapuksa ang mga demonyong aswang na yon. Ayan, hiwalay na pong ulo ng mga aswang na yon sa kanilang katawan. Sigurado na hindi na sila mabubuhay pa. Tama ka, Apo. Tayo na. Bumalik na tayo sa kuweba at nang makapagpahinga. Hayaan na lang natin ang mga katawan nilang nagkalat dito at nang makain ng mga bayawak. Sige po, Lola. Mas mabuti pa nga pong magpahinga na muna tayo. Bukas, kailangan makaalis tayo rito. Alam na ng mananabaw na yon ang gubat na ito. At hindi malabong mahanap niya tayo rito. Yun nga po yung inaalala ko eh. Saan naman kaya tayo pupunta, Lola? Sa isang bundok na malapit rito. Mahiwaga ang bundok na yon at sinasabing kinatatakutan ng mga masasamang elemento. Kaya doon tayo pupunta. Sige po, Lola. Pero ang gusto ko, maiwan ka ron. Tutugisin ko ang kastoro na yon at papatayin. Kapag nanatili siyang buhay, marami pa siyang tao na mabibiktima. Kawawa mga albularyo at babaylan sa kanya. Ayoko po. Gusto ko sumama sa inyo, Loli. Apo, delikado. Alam mo namang mabagsik ang aswang na yon, di ba? Basta po, gusto kong tumulong sa inyo eh. Magkasama nating hahanapin at haharapin ang aswang na yon. Apo, mas importante ang kaligtasan mo. Sa bundok na yon, walang nilalang ng dilim ang makakalapit sa iyo. Hindi po ako magbabago ng pasya, Lola. Sasama po ako sa inyo. O sige, kung talagang sasama ka sa akin, paliliguin kita sa isang bukal doon para magkaroon ka ng kabal at kunat sa katawan. Hihilingin ko rin sa mga mabubuting elementong naroon na gabayan ka. Talaga po, Lola? Oo, Apo. Kaya, sige na. Bilisan natin ang paglalakad para makapagpahinga na tayo sa gubat.
Ay, malapit na pala tayo. Sige na, pumasok na tayo riyan at nang makatulog. Nang nandun na sila sa loob ng kuweba, umusal ng dasal si Lola Daria para mawala sa paningin ng ibang nilalangang yungib. Pagkatapos nito, nagpasya na silang mahiga sa sahig at dahil sa pagod na kanilang nararamdaman, tuluyan silang nakatulog. Kinabukasan, pagkagising ni Lola Daria, napangiti na lamang siya nang makita niyang maimbing pa rin ang tulog ng kanyang apo. Sa halip na gisingin si Manuelito, hinintay na lamang niyang magising ito. Nagmuni-muni pa muna siya at inisip ang mga bagay na dapat niyang gawin. Makaraan pa ng mahigit 1 oras. Apo, gising ka na pala. Napasarap ang tulog mo Oo nga po, Lola. Siguro dahil na rin sa sobrang pagod. Hayaan mo. Kapag nakaligo ka na sa bukal na sinasabi ko, mawawala ang pagod mo sa katawan. Mapapalitan niya ng kakaibang enerhiya. Talaga po, Lola? Oo naman. Malaki ang tiwala ko na pagkakalooban ka ng tubig doon ng basbas at gabay. Teka po. Hindi po ba kayo babalik sa nayo natin? Kawawa naman po yung mga naiwan doon Baka balikan sila ng mga aswang at tuluyang ubusin. Babalik tayo roon pero hindi sa ngayon. Magpapalakas muna tayo. Hindi naman siguro aatake ulit ang mga aswang dahil alam na nila kung nasaan tayo. Kaya nga, kinakailangan nating makaalis dito. Sige po, Lola. Ngayon din mismo, pwede na tayo makaalis. Ay sige, Apo. Aalis na tayo ngayon. Medyo malayo pa ang ating lalakbayin papunta sa banal na bundok. Sige po, tayo na po, Lola. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan Sigurado, may mga aswang na nakaabang sa atin. Iyan din ang inaalala ko. Pero hindi bale. Huwag kang matakot kung may haharang man sa atin. Haharapin natin sila. Hindi nila tayo mapipigilan sa pagpunta sa banal na bundok. Tama po kayo, Lola. Nagsimula silang umalis sa yungib upang tahakin ang daan papunta sa banal na bundok na tinutukoy ni Lola Daria. Nakampante silang walang aswang na haharang sa kanila. Dahil malayo pa ang bundok na kanilang gustong tunguhin, ilang beses din silang tumigil para magpahinga. Kapag may nakikita silang ilog o balon, saka na lamang sila nakakainom ng tubig. Umasa rin sila sa mga prutas na mapipitas nila sa kanilang daanan. At ito na lang ang naging pantawid gutom nila. Dahil sa mahabang paglalakbay, inabot sila ng gabi sa daanan. Nakaramdam na rin sila ng pagod, kaya nagpasya sina Lola Daria na magpahinga na muna. Doon, may malaking puno. Doon na muna sila nagpalipas ng gabi. Mukhang wala namang kakaiba sa paligid. Sigurado na walang aswang na naroroon. Sige po, Lola Daria. Pagod na rin po ako Gusto ko na pong matulog. Tayo na, Apo. Matulog ka na muna at ako na ang bahala magbantay sa ating paligid. Kayo na lang po pala matulog, Lola. Ako na po magbabantay sa paligid natin. Mas kailangan po ninyong magpahinga O sige, ganito na lang. Salitan na lang natin gagawin ang pagbabantay. Sisiguraduhin ko lang na hindi tayo basta-basta masusugod ng mga aswang. Teka la. May mga bagay ng makabuhay na nandyan sa puno Ay mabuti naman kung ganon. Tama ang napili natin. Hindi makakalapit ang mga aswang. Takot sila sa mga makabuhay. O sige po la. Tutali, nandito na tayo sa lilim ng puno. Matulog na po muna kayo. Ako na po magbabantay sa paligid. Sigurado ka ba, Apo? Opo, Lola. Ay, sandali. Kapag may mapapansin kang kakaiba sa paligid, gisingin mo kagad ako, ha? Hindi naman makakalapit ang aswang dito pero kailangan pa rin nating maging alerto. Sige po, La. Huwag na po kayong mag-alala. Magpahinga na po muna kayo. Sige. Maraming salamat, Manuelito. Inilapat ni Lola Daria ang kanyang katawan sa lupa. Ginamit niyang una ng nakausling ugat ng puno. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, umusal muna siya ng orasyon na pambakod sa paligid nila para hindi sila madaling malapitan ng mga aswang. Dahil tuluyan na siyang nakaidlip, hindi na niya nalaman pa kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, nagising siya dahil sa pagkalabit sa kanya ni Manuelito. Manuelito.
Anong problema? May aswang ba sa paligid? Hindi po ako sigurado, Lay. Pero may naririnig ako mga yabag at mga pagkaluskos. Bigla ding naging tahimik ang paligid. Ay, pabayaan mo na. Baka mga hayop lang yon. Sige na, ikaw naman ang umidlip at ako na muna ang magbabantay sa paligid natin. Mahaba pa ang gabi. Sigurado po kayo, Lola? Oo naman. Sige na, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala. Kung ano man yung kaluskos na yan aalamin ko na rin. Sige po. Pero, teka, may gumalaw po sa banda dun, no? Dun po sa may kasukalan? Sandali. Papakiramdaman ko muna. O mas maigi siguro kung lalapitan ko ng bahaging yon para malaman kung ano. Mag-iingat po kayo, Lola, ha? Nakahandaan na rin naman ako kapag may lumabas dyan. Lalapitan ko kayo para pagtulungan natin kung ano man yung nilalang na nandyan. O sige, Apo. Mag-antabay ka. Ako nang bahala dito. Lola, sinasabi ko na nga, aswang po talaga yun nandyan Huwag kang makialam dito, Apo. Mabilisan lang to. Sigurado ko na padalasan ni Castoro para manmanan tayo. Panigurado po yan, Lola. Ano magandang gawin natin dyan? Baka makatakas pa po at makapagsumbong. Malalaman pa ng ibang kuri nila yung lokasyon natin. Sasagot pa sana si Lola Daria kay Manuelito. Pero sinugod siya ng aswang. Nakipambuno siya rito. At kahit na mas malakas at mas maniksi ang aswang, nagawa niyang kontrolin ang laban nilang dalawa. Noong lumaon, nabuwal ang aswang at inibabawan siya nito. Sinabi ng matandang albularya kay Manuelito na bigyan siya ng baging na makabuhay. Na agad namang ginawa ng binatilyo. Saktong pagkalapit ng binatilyo, nangihina na ang aswang at halos hindi na makagalaw. Igagapos natin sa baging na makabuhay ang aswang na ito. Tingnan na lang natin kung ano ang kanyang magagawa. Ano pong plano niyo sa kanya, Lola? Baka po kung igagapos natin siya masundan tayo rito ng mga aswang. Hindi mangyayaring pinangangambahan mo, Apo. Basta, ako na ang bahala. Tulungan mo na lang ako. Sige po, Lola. Sisiguraduhin natin na hindi ito makakapalag. Talagang hindi ito makakapalag, Apo. Makabuhay ang nakagapos sa kanya. Kapag dumampi ang katas nito sa balat niya, sigurado ako na hihiyaw siya sa sobrang kirot. Ganun po ba? May naisip po akong gawin sa kanya, Lola. At ano naman yan, Apa? Basta, sa gagawin ko, sigurado ako na sasabihin niya ang lahat ng impormasyon na gusto nating malaman mula sa kanya. Ay sige na, tulungan mo ako nang maigapos na natin sa puno ang aswang. Kumuha ka na rin ng mas maraming baging para wala itong magagawa pa. Sige po, Lola. Nang maigapos na nila ang aswang sa puno, sinubukan nila siyang tanungin kung sinong nagpadala sa kanya. Pero sa lahat ng naging tanong nila, tanging pagngisi lang at angil ang naitugon ng nilalang kina Lola Daria. Dahil dito, sinabi na matanda kay Manuelito na kumuha ng mga baging at piniluputan nila ang buong katawan ng aswang gamit nun. Nang hindi pa rin sumasagot ang nilalang na yon sa kanila, minabuti ni Manuelito na hambalusin yun ng baging na makabuhay. Nagmamatikas ka ba talaga, ha? Sige, Apo. Huwag tayong tumigil hanggat hindi ito umaamin kung sinong nag-utos sa kanya. Sige po, Lola. Akong bahala sa aswang na to. Sisiguraduhin kong dila lang nito ang walang latay. Ano, aswang? Hindi ka ba magsasalita? Sabihin mo na. At makapakawala ka pa namin. Sige na. Lola, mukhang ayaw talaga Kung ganon, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa at huwag kang tumigil hanggang sa manghina siya ng husto. Bukas, kapag sumikat na ang araw, makikilala rin natin siya. At madali na po natin siyang mauusisa dahil wala siyang laban. Tama po ba, Lola? Oo, Apo. Nagmamatigas lang yan dahil nasaan yung aswang siya. Ang hindi niya alam, baka ang baging pa ng makabuhay yung makakapatay sa kanya. Tingnan natin kung makakaya mo ang hagupit ng baging na hawak ko kapag mas nilakasan ko pa ang paghahambalo sa'yo. Sige pa, Apo. Bigyan mo ng leksyon ng aswang na yan. Hanggat hindi siya umaamin, hambalusin mo. Sige po, Lola. Pero baka po mapatay ko siya. Hayaan mo na. Kung hindi siya magsasalita, dapat lang din sa kanyang mamatay. Sige po. Hoy, ikaw aswang. Huling pagkakataon mo na to. Sabihin mo na sa amin kung sino ang nag-utos sa'yo. Apo,
Mukhang ayaw talaga niya magsalita ah. Lakasan mo ang paghambalos hanggang sa, sige po, ako na pong bahala, Lola. Tanggapin mo ang gupit ng makabuhay na ito. Yan ang dapat sa mga aswang na kagaya mo. Akala ba ninyo mabubuhay kayo ng matagal dito? Hanggat nandito ako, titiyakin ko na mauubos ang lahi ninyo. Dahil sa ginawa ni Manuelito, tuluyan nang nawalan ng malay ang aswang. Napangisi na lang si Lola Daria habang pinagmamasdan ng aswang. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid para alamin kung may mga kasama pa ang nilalang. At nang malaman niyang tahimik na ang paligid at walang ibang nilalang na naroon, naupo na lamang siya sa ugat ng puno habang nakatitig sa aswang na nakagapos. Nauna na rin si Manuelito. Sa kanyang tabi ay ginaya ang kanyang ginagawa. Kalaunan, nagpasya na lang silang matutulog. Dahil kampante naman sila na hindi makakatakas doon ang nakagapos na aswang. Kinabukasan, Apo, gumising ka. Malapit nang sumikat ng araw. Magsimula na ulit tayong maglakbay. Sige po, Lola. Ay, teka. Paano na po yung aswang na nakagapos sa puno? Ay, ang aswang nga pala. Ay, sandali. Ha? Hindi. Wala na siyang buhay. Malamang hindi niya kinaya ang mga latay sa buong katawan niya. Patay na siya, Manuelito. Hayaan na lang ba natin siya dito, Lola? Tingnan mo, Lolo, oh. Habang papalapit na yung pagsikat ng araw, nagbabago rin yung itsura niya. Hayaan mo na. Patay na yan. At wala na tayong magagawa. Iwan na lang natin yan dito. Magsisilbi siyang babala sa mga aswang, lalo na kay Kustoro. Magpatuloy na po tayo sa paglalakbay natin, Lola. O sige, Apo. Para bago pa man maging madilim ulit ang paligid, nakarating na tayo roon. Kaunting sakripisyo pa at makakapunta na tayo sa banal na bundok. Sige po, tayo na, Lola. Hinihintay na tayo ng bundok na yun. Sana, pagkatapos ng gagawin natin doon, mag-ibayo yung kakayahan natin para magapi natin yung aswang na mananabaw, no? Basta magtiwala ka lang sa Diyos, Apo. Manalig ka at kung ano man ang hihilingin mo ay matutupad. May pananalig naman po ako sa Panginoon, Lola. Sigurado ko na matutupad kung ano man yung hiling ko. Yun walang iba kung hindi ang kalakasan ninyo at pagkatalo ng mga aswang. nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa matanaw na nila ang bundok na tinutukoy ni Lola Daria. Dahil mas naging mabagal ang kanilang paglalakad, bago pa man sila makarating doon ay inabutan ulit sila ng pagdilim ng paligid. Kahit pagod na sila, sinikap pa rin nilang makarating sa nasabing bundok. Nandito na tayo sa sinasabi kong banal na bundok. Halika, Manuelito. Hanapin natin ang maalamat na bukal. Sige po, Lola. Mauna na po kayo maglakad at nasa likuran lang po ninyo ako. Magbabantay ako dito at baka may nakasunod sa atin . O sige, Apo. Basta huwag kang gaanong lalayo sa akin. Hindi ka pamilyar dito at baka mapaglaruan ka ng mga puting elemento. Puting elemento po? Teka, bakit po parang iba yung pakiramdam ko dito? Anong ibig mo sabihin? Parang may kakaiba sa bundok na ito, Lola . Hindi naman po kabutihan o kabanalan ng nararamdaman ko. Parang puot po na hindi ko malaman kung saan nagmumula. Hay nako, baka dahil baguhan ka lang dito, Manuelito. Hayaan mo. Mamaya mawawala rin yung pakiramdam mo. Sige po, Lola. Isasantabi ko po muna itong nararamdaman ko. Baka nga po talaga naninibago lang po ako. Subukan natin sa bandaron. Aakyat lang tayo ng kaunti. Baka nandun lang yung ating hinahanap. Sige po, Lola. Kapag may nakita kang kakaiba, huwag mong pansinin, ha? Kailangan hindi rin tayo makagambala rito. Baka iligaw pa tayo ng mga nakatira dito. Mantala pa yung ating paghahanap sa bukal. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Pero kahit na anong paghahanap nila sa bukal, hindi nila ito nakita. Habang tumatagal, may nararamdaman ding kakaiba si Lola Daria. Pero hinayaan na lang niya ito. Makaraan ng ilang oras sa paghahanap, hindi pa rin nila natatagpuan ang kanilang hinahanap. Magpapahinga na muna sila sa lilim ng isang malaking puno. Pero natigilan sila
nang may makita siya roon na isang matandang lalaki na nakasuot ng nagliliwanag na kulay puting damit. Balbasarado ito at halatang sobrang tanda na. Naisipan nilang lumapit doon. At nang matanong ang matanda patungkol sa kanilang hinahanap, Magandang gabi po. Maaari po ba kaming magtanong sa inyo? Saan po ba dito yung maywagang bukal? Gusto po sana naming lumusong dun eh. Teka. Sino ba kayo? Saan kayo nanggaling? Ako si Daria. At ito naman ang aking apo na si Manuelito. Ako naman si Oro. Pero Apong Oro ang tawag sa akin ng mga taong nakakapunta rito sa bundok. Kung gusto nyo talagang malaman ang lokasyon ng bukal, hali kayo at sumama kayo sa akin. Sige po, maraming salamat Apong Oro. Lola, iba po yung pakiramdam ko sa kanya. Parang may lakas siyang itinatago na hindi ko maintindihan. Isa kasi siyang ermentanyo. Halika na at sumama tayo sa kanya. Hindi naman niya siguro tayo ililigaw. Alam niyo, marami na ang nagpunta rito. Pero hindi ako nagpakita sa kanila. Dahil alam kong masama ang kanilang hangarin. Sa amin po, bakit kayo nagpakita kaagad? Dahil alam kong maganda ang pakay ninyo sa pagpunta sa lugar na ito. Alam ko na isa kang albularyang manunugis, Daria. At ito na mga pumo. Alam ko rin na mahal ka at hindi ka niya kayang iwan. Talaga po, Apong Oro? Kung ganun po nakababasa kayo ng puso ng mga tao? Tama po kayo sa sinabi niyo patungkol sa akin, Apong Oro. Oo, at dahil mabuti kayo, hindi ko na kayo pahihirapan. Ituturo ko kagad sa inyo ang bukal na gusto ninyong puntahan. Salamat po, Apong Oro. Walang anuman. Teka, marami ka na siguro ng aswang na napapatayan na. Hindi ko na po mabilang pero may isang aswang akong gustong tugisin ngayon. At kung ipagkakaloob ng Diyos, magagawa ko siyang patayin. Sino naman yan? Si Castoro. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang mananabaw. At alam kong mahihirapan akong patayin siya. Kaya ako nagpunta rito. Isang mananabaw. Talagang mahihirapan ka riyan. Ang mga kagaya nila ay anak ng isang demonyo at aswang. Wala silang ganong kahinaan. Kaya kailangan mong mag-ingat, Daria. Yan nga rin po ang aking ipinag-aalala. Baka dumating ang araw ako pa ang matalo niya. Wala na makakasama ang aking apo. Sige, ganito na lang. Huwag kang lumusong sa tubig ng bukal. Ako na lang ang bahala sa iyo. Babasbasan kita at sasalina ng bahagi ng aking kapangyarihan. Nang sa gayoy, magagawa mong matalo ang aswang na mananabaw. Talaga po. Maraming salamat naman po, Apong Oro. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang bukal. Noon din, nagtampisaw roon si Manuelito. Si Lola Daria na may nanatiling nakatayo sa tabi ng ermitanyo. Nagkukwentuhan sila patungkol sa bagay-bagay hanggang sa nagawa ng makaahon ng binatilyo mula sa tubig. Nagtaka pa si Lola Daria kung bakit wala naman silang nararamdamang kakaiba sa kanilang apo. Kahit pa na nailublob na nito ang buong katawan niya sa bukal. Apa, kumusta ang pakiramdam mo matapos mong mailublob ang katawan mo dyan sa bukal? Wala naman po, Loli. Parang normal pa rin yung katawan ko. Wala nga akong naramdamang enerhiya na nagmumula dyan Huwag kang mainip. Mamaya paniguradong mararamdaman mo rin ang epekto ng banal na tubig na yan. Tama ang lola mo, Manuelito. Ang mas maigi pa siguro, sumama na muna kayo sa yungib ko. Doon natin gagawin ang pagsasalin ko ng bahagi ng aking kapangyarihan sa iyo. Bibigyan na rin kita ng mutya, Manuelito. At nang may panlabang ka sa mga aswang. Talaga po? Naku, maraming salamat talaga, Apong Oro. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo? May makukuha tayong mutya rito at maswerte ka dahil nagmula pa sa isang ermitanyo. Bibigyan kita. Kaya halina kayo. Nasisiguro ko na pagkatapos ng gabi ito,
mas magiging malakas kayong dalawa. Tayo na po, nang makapunta na kaagad tayo sa kuweba. O sige, kailangan ko rin kasing magkaroon ng karagdagang kapangyarihan. Hindi sapat ang bertud ng mga mutsako para matalo ang aswang na mananabaw na yon. Diyan tayo dadaan. Kapag naikot natin yan, makikita na natin ang kuweba ko. Sige po, Apong Oro. Naglakad sila hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang kuweba. Napalunok naman ang kanyang laway si Lola Daria dahil may kung anong hindi maganda siyang nararamdaman. Nag-alangan siya pero nang pilitin siyang pumasok ni Apong Oro, humakbang na rin ito. Papasok na rin sana roon si Manuelito pero pinigilan siya ng ermitanyo. Ipinaliwanag ni Apong Oro na kailangang hindi makita ng binatilyo ang pagsasalin dahil may masamang epekto ito sa kanya. Nangako rin ng ermitanyo na bibigyan niya ng mutya si Manuelito. Kaya napatango na lang siya sa ermitanyo. Noong makapasok na sina Lola Daria at Apong Oro sa kuweba, Apong Oro, bakit kakaiba ang init dito? Hindi naman ganito ang pakiramdam ko nung nasa labas ako Huwag kang matakot. Likas yan sa mga kuwebang gaya nito. Baka kapangyarihan ko lang at ang berto ng nararamdaman mo. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng katawan mo. Baka nga po, Apong Oreo. Ay teka, paano mo ba gagawin ang pagsasali ng kapangyarihan? Hindi ako pamilyar sa ritual na yan Ganito lang yan, Daria. Nakikita mo ba ang batong yan? Halika. Maupo ka ron at may kukunin lang akong langis. Nandito na po tayo. Sige na. Maupo ka riyan at makalbahin mo lang ang iyong isipan. Sige po, Apong Oro. Sandali lang at kukuha ko ng langis. Kukunin ko na rin ang mutyang ipasusubo ko sa iyo para magibayo pa lalo ang lakas mo. Sige po. Maraming salamat, Apo. Eto na. Ihanda mo na ang iyong sarili at sisimulan ko na ang ritual. Pagkatapos ng ritual, ikaw mismo ang kusang susubo ng mutyang ito na nakababad sa langis. napatango na lang si Lola Daria sa ermitanyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman na lang ang ginagawa ni Apong Oro. Ilang sandali pa, napansin niyang ibinuhos na ng ermitanyo ang langis sa ulo niya at nagsimula na itong umusal ng orasyon. Kasunod nito, may napansin siyang mainit na enerhiyang lumukob mula sa kanyang ulo paibaba sa kanyang mga paa. Naramdaman din niya ang paninikip ng kanyang mga kalamnan at maging ang malakas na puwersang pumasok sa kanyang katawan. Tapos na ang ritual ng pagsasalin. Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata. Maraming salamat, Apong Oro. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Mas naging magaan ba? Sigurado na magaan ang katawan mo dahil lumipat ang halos 3/4 ng aking lakas sa iyo. Opo, Apong Oro. Sobrang gaan ng aking katawan. Kanina, halos mapasigaw ako nang maramdaman kong enerhiyang lumukob sa akin. Pero pinigilan ko na lang ang aking sarili. Ang importante sa ngayon, mas nagibayo ang lakas mo at sigurado na matatalo mo ang mananabaw na yon. Nakasisiguro na po ako, Apong Oro. Pero may kulang pa. Etong motya. Lunukin mo ito at nang mas maging malakas ka. Bibigyan ka niya ng lakas na katumbas ng isang mananabaw. Liksi na kagaya rin niya. At magkakaroon ka ng kakayahang lumipad kung tutuklasin mo ang paraan. Talaga po? Pero baka kung may masamang epekto yan sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Kaya dapat ay magtiwala ka sa akin. Sige na. Pagkatapos nito, pwede na kayong magsimula sa pagtugis sa mananabaw. Sige po, Apong Oro. Akin at nang malunok ko na. Magaling, Daria. Ngayon, mas magiging malakas ka ba? Sigurado ko na kahit na sinong aswang na haharap sa iyo, ay madali mo nang matatalo. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito ang aking nararamdaman, Apong Oro? Ano itong ipinalunok mo sa akin?
Huwag kang magamba. Sa una lang yan. Kapag kumapit na ang bertod ng mutya sa iyo, mawawala yung nararamdaman mo. Sige na, magpahinga ka na muna kahit saglit lang. Sinunod ni Lola Daria ang sinabi sa kanya ni Apong Oro. Panandalian siyang nagpahinga at sa hindi niya inaasahan, tuluyan siyang nakaidlip. Naalimpungatan na lang siya bigla nang pumasok na sa loob ng kuweba si Manuelito na labis ang pag-aalala sa kanya. Lola, nasan po si Apong Oro? Bakit bigla siyang nawala? Akala ko po ba magkasama kayo rito? Aba, hindi ko alam. Magkasama kami kanina rito. Pero dahil hindi ko kinayang nararamdaman ko nakaidlip ako. Teka, may ginawa ba siya sa inyo? Wala naman. Nagbahagi lang siya ng kanyang kapangyarihan sa akin. At may mutya siyang ipinasubo. Mutya? Ano bang mutya yun, Lola? Baka kung ano yung epekto nun sa inyo, ha? Ayon sa kanya ang mutya raw na yun magbibigay sa akin ng lakas at liksi na kagaya ng sa mananabaw. Pero saan na kaya siya nagpunta? Bakit iniwang kanya rito? Isa siyang ermitanyo, Manuelito. Mas mataas ang alam niya kesa sa atin. Baka nakalabas lang siya sa kuweba ng hindi mo namamalayang kanina. Hindi ko po alam. Basta kanina pa masama kutob ko sa lugar na to Pati na sa matandang yun. Hindi buo yung tiwala ko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, Apo? Parang hindi to yung bundok na dapat natin puntahan. Parang may mali rito Hindi ko lang kayang ipaliwanag. Ay nako, ang mabuti pa. Magsimula na tayong maglakbay para mahanap natin si Castoro. Ngayon, mas nag-iba yun ang aking lakas. Sigurado na kung wala na siyang kawala sa akin. Kapag nangyari yun, mawawala na rin yung banta sa buhay ng mga albularyo. Pero ang problema nga lang po, hindi natin alam kung saan natin siya hahanapin. Bahala na. Malakas ang kutob ko na hindi naman siya lalayo sa atin. Kung tayo ang pakay niya, tsak na aali-aligid lang siya sa atin. Lumabas sila sa kuweba at hindi na nila inisip pa kung saan nagpunta si Apong Oro. Nang nasa labas na sila, iginala nila ang kanilang paningin sa paligid hanggang sa pati si Lola Daria ay nagulat. Nalaman niyang nalin lang sila dahil wala sila sa bundok na banal. Kung hindi, naroon sila sa ipinagbabawal na bundok. Mas kinutuban siya ng hindi maganda sa ermitanyo at pati na sa mutyang ipinasubo nito sa kanya. Hindi! Naisahan tayo! Kung sino man ang may pakanan nito magbabayad siya! Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? May nanlin lang sa atin? Teka, hindi kaya yung ermitanyong yun yung nagplano ng lahat ng ito? Ano naman kaya yung binabalak niya? Hindi ko alam. Halika, hanapin natin siya. Siya at ang aswang na mananabaw na si Castoro. Pero mahaba pa ang gabi, Lola. Baka kung may mga masasamang nilalang na nakaabang sa atin. Ha? Ayun, Lola, Tingnan mo sa ibabaw ng bundok. May mga apoy na parang lumulundag. Sinasabi ko na nga ba, Manuelito? Ang bundok na ito ang siyang ipinagbabawal. Wala tayo sa banal na bundok. Ihanda mong yung sarili sa kung ano man posibleng epekto ng paglusong mo sa bukal. Ihanda ko na rin ang sarili ko dahil nalunok kong isang mutya na hindi ako pamilyar. Opo, Lola. Pero mas kailangan natin maganda sa pagdating ng ating kalaban. Malamang, marami ang mga masasamang elemento na nandito at nakahandang lumusob sa atin. Doon, sa bandang dulo ng daang ito. Pagbastan mo yon, Manolito. Hindi. Si Apong Oro yun, Lola. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Halika. Lapitan natin siya at nang malaman natin kung ano ang totoo. Siya lang ang makakasagot sa ating mga katanungan. Tayo na po, Lola. Apong Ara, magpaliwanag ka sa amin. Bakit kami wala sa banal na bundok? Anong ginawa mo? Nilinlang mo kami. Umarap ka sa amin. Huwad na ermitanyo. Sagutin mo kami. Marahang umarap sa kanilang dalawa si Apong Oro at nagulantang si Lola Daria nang makita ang anyo ng ermitanyo. Kahit isang beses lang niyang nakita ng harapan si Castoro, alam niyang magkamukha sila. Nakangisi yun sa kanila at nagbabaga ang kanyang mga mata. Walang ano-ano,
Nakita ng albularya na mas naging nakatatakot ang itsura ni Apong Oro. Tinubuan siya ng sungay. Matulis na pangil. Mahabang mga kuko. Pero nanatiling kulay puti ang kanyang mga mata. Sinasabi ko na nga ba masama ka eh. Hindi na sana kami nagtiwala sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka isang ermitanyo at isa kang mananabaw? Kinakailangan pa bang talungin yan? Masdan mo ang aking anyo at makikita mo kasagutan. Walang iya ka. Ang mga kagaya mo ay dapat na mamatay. Hindi na sana kami nagpauto sa iyo, Castoro. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Ilang sandali lang. Bababa mula sa itaas ng bundok ang aking mga lagad. Sigurado na ito na ang huling bundok na inyong mapupuntahan. At paano ka nakakasiguro? Ngayon pa lang, pwede ka namin patayin. Matapang na binatilyo. Parang noong nakaraan lang sobrang takot mo sa akin Manuelito, bantayan mo ang paligid at nang malaman natin kung may aswang na papalapit dito. Ako nang bahala sa demonyong aswang na ito. Minamadali mo talaga ang kamatayan mo. Halika rito, Albularya. At ang matikman mo rin ang puso't atay mo. Sige po, Lola Daria. Mag-ingat ka sa demonyong yan. Huwag kang papayag na linlangin niya tayo sa ikalawang beses. Pagkatapos kong patayin ang lola mo, ikaw naman, Manuelito. Nakakarindi na ang boses mo eh. Gusto kitang patahimikin habang buhay. Mabilis na humakbang si Lola Daria para sugurin ng mananabaw. Napangisin naman sa kanya si Castoro habang tumutulo ang kanyang malapot na laway. Noong nakatatlong hakbang na ang albularyang manunugis, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagyabag ng paa. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa makita niya ang napakaraming mga nilalang na may nagbabagang mga mata ang papasugod sa kanilang kinaroroonan. Nabahala siya, kaya napaligon siya kay Manuelito. Sinenyasan niya itong mag-ingat. Nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Castoro, napasigaw ng malakas ang albularya dahil bigla itong naglaho. Bigla na lang siya naglaho, Lola. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Maganda ka, Manuelito. Nasa paligid lang siya at naghihintay ng tamang pagkakataon para malusob tayo. Sa ngayon, harapin muna natin ang napakaraming aswang na papalapit dito sa ating kinaroroonan. Lola, ano po kaya kung gumawa ko ng maraming sibat na kawayan? Ayun oh, may mga kawayan. Magagamit natin yun. Sige, Apo. Ikaw na ang bahala. Bilisan mo lang at baka makalapit na sila ng husto dito. Teka, tutulungan na kita. At ako na mismo magsisibat sa mga aswang. Kayo po ang bahala, Lola. Teka, sandali. Bibilisan ko lang ang pagpapatulis sa mga kawayan na yan. Sige. Sobrang dami nila at baka hindi natin sila kayanin. Magtiwala lang po kayo sa kakayahan nyo, Lola. Isa pa, may mutya namang ibinigay si... Isa pa yan. Hindi ko alam kung ano magiging epekto ng mutyang ito sa akin. Pero sana hindi ako maging kagaya ni Castoro. Sana naman malusaw lang ang kung anumang masamang epekto ng mutya sa aking katawan. Kinuha ni Manuelito ang mga kawayan na mas maliit pa sa kanyang braso. Pinatulis niya ito at ibinigay sa kanyang Lola Daria. Sakto rin na may mga naunang aswang na sumugod sa kanila. Kaya walang pagdadalawang isip na sinibat yun ng albularya. Napangisip pa siya nang matamaan siya sa dibdib ng mga aswang na naging rason para mabuwal sila. May iilan pang nakalapit sa kanila, pero tinataga ito ni Lola Daria. Wala na siyang naging pakialam kung tumilamsik ang dugo ng mga aswang sa kanilang mukha. Ang nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang maubos sa mga nilalang na yon at nang makaharap na niya si Castoro. Lola, wala na pong kawayan. Kailangan na natin silang labanan ng harapan. Sige lang, Apo. Makakaya natin sila. Mahihina lang ang mga nilalang na ito at magagawa natin silang gapiin na mabilis. Tama kayo, Lola. Halos wala sa kalahati ng lakas ng mananabaw ang kanilang taglay na lakas. Halika muna, Apo, at babasbasan kita para magkaroon ka ng kabal at kunat ng katawan. Bilis! Diyan na po ako, Lola. Nang makalapit si Manuelito kay Lola Daria, agad niya itong binasbasan. O ayan, tapos na. Sige na, Manuelito.
Salubungin natin ang mga aswang na ito at ipakita natin sa kanila, pati na sa mananabaw ang kaya natin gawin. Masusunod po, Lola Daria. Tayo na. Eto, namnamin ninyo ang talim ng aming itak. Pagsisisihan ninyong mga aswang kayo na naipanganak kayo rito sa mundong ibabaw. Wala kayong karabatang mamuhay rito. Hindi na sana kayo naglingkod kay Castoro. Nailigtas sana ninyo ang sarili ninyo. Apo, maging alerto ka. Mabibilis ang mga aswang na ito at baka maisahan ka nila. Ako pong bahala, Lola. Alam ko ang ginagawa ko. Teka, may iba pang aswang na paparating rito. Hindi sila nauubos. Ano pong gagawin natin, Lola? Baka malagay tayo sa alanganin nito. Huwag ka matakot. Makakaya natin sila. Kahit gaano pa sila karami, kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Nasa ganoong kalagayan si Lola Daria nang bigla siyang matigilan. Namanhid ang buo niyang katawan at hindi na niya ito maigalaw. Dahil sa nangyari sa kanya, kinuyog siya ng mga aswang hanggang sa nabuwal siya sa lupa. Napalingon naman si Manuelito sa kanya. At nang akmang lalapit na sana ang binatilyo, natigilan ito. Biglang tumayo si Lola Daria at naging iba ang kanyang anyo. Nagulat ang mga aswang at hindi agad nakagalaw. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng matandang albularya para atakihin sila. Maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang naging pagbabago. Pero hindi sa kagustuhan niyang matalo ang mga aswang, nagpatianod na lang siya roon. Lola, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po naging kawangis kayo ni Castoro? Ano ang ibig mong sabihin? Magkatulad kami ng itsura? Paano? Ha? Hindi! Paniguradong dahil ito sa mutyang ipinalunok niya sa akin. Napakademonyo niya! Walang hiya siya! Papatayin ko ang mananabaw na yan! Paano na po yan, Lola? Saka na muna natin isipin ang nangyaring ito sa akin. Ngayon, ituon muna natin ang ating pansin sa pagpaslang sa mga aswang na ito. Sige po, Lola. Ubusin muna natin ang mga aswang na ito. Itong dapat sa mga kagaya ninyo. Ito pa! Mga wala kayong karapatang mabuhay! Mga demonyo kayo! Pinagtatataga ni Manuel dito ang mga aswang. Humanda kayong lahat sa akin! Kakainin ko ang inyong mga atay! Kayo ang unang magbabayad sa ginawa ng inyong pinuno sa akin! Tumakbo ng mabilis si Lola Daria para sugurin ang mga aswang. Ang kada nilalang na kanyang malalapitan ay kinakalmot niya sa lalamunan. Dahil sa matulis niyang kuko, nagagawa niyang sugatan ang mga yon. Dulot ng kanyang kakaibang bilis, napatumba niya ang mga aswang na naroon. May iilan pang sumubok na bumangon para atakihin siya pero sinusugod sila ni Lola Daria at walang pagdadalawang isip na dinudukutan ng atay. Sa halip na kainin ang mga laman loob ng mga aswang, itinatapon na lang niya ito. Nung magawa na niyang patayin ang lahat ng mga aswang na napasugod sana sa kanila, napalingon siya sa kanyang apo na nooy nakikipaglaban pa sa ibang aswang. Nang mapansin niyang nahihirapan si Manuelito, lumundag ang albularyong naging mananabaw patungo sa kinaroroonan nito at tinulungan ang kanyang apo. Kapag naubos natin ang mga aswang na ito, umuwi ka na sa ating nayon. Alamin mo ang kalagayan ng mga tao roon. Ayoko po, Lola. Tutulungan kita sa pakikipaglaban kay Castoro. Hindi kita po pwedeng pabayaan na lang dito. Naging kapantay ko na ang kanyang lakas at liksi. Makakaya ko na siyang labanan ng mano-mano. Pero hindi po natin alam kung ano ang kaya niyang gawin, Lola. Basta, alam ko sa sarili ko na makakaya siyang patayin gamit ang mga kamay ko. Malas lang ng mananabaw na yon dahil sinalinan niya ako ng kanyang kapangyarihan. Malamang, naisip ni Castoro na baka ikaw ang pagbalingan ko ng aking gutom. Panigurado pong yun ang kanyang iniisip. Hindi niya ako maiisahan. Hindi ako kakain ng atay para hindi ako maging ganap na aswang. Mabuti po kung ganun, Lola, para magagawa mo pa rin gamutin ang sarili mo kung sakali. Dahil nawili sila sa pakikipagkwentuhan habang nilalabanan ng mga aswang, hindi nila namalaya na napatay na nila ang lahat ng mga ito. Akmang aalis na sana sila para suyuri ng buong gubat, pero natigilan silang dalawa nang may lumapag sa kanilang harapan. Hindi ko inaasahan na magiging ganun kadali lang lahat para sa iyo, Daria. Ano? Kumusta ang pagiging isang mananabaw?
mukhang nagugustuhan mo ang mutyang ipinasa ko sa iyo ah. Demonyo ka! Naniwala ako sa iyo. Kaya pala sinabi mong magiging kasing lakas ako at kasing liksi ako ng isang mananabaw magiging ganito rin pala ako. Hindi mo ba agad nabasa ang gusto kong mangyari? Ngayon, maging ang sarili mo kalaban mo na. Hindi mangyayari yan. Ako pa rin ito, ang albularyong tumutugis ng mga kagaya mo. At kinakailangan mo na rin tugisin ang sarili mo dahil isa ka na rin aswang. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Iisa lang ang pakay ko, ang patayin at ubusin kayong lahat. Kung ganon, halika. Susukatin natin ang lakas at liksi ng isang albularyong manunugis na naging mananabaw. Hintayin mo ang kamatayan mo, Kastoro! Walang pagdadalawang isip na lumundag si Lola Daria para sugurin ang mananabaw. Napaangil naman si Kastoro at lumundag din para salubungin sa ere ang matandang albularya. Kahit na nasa ere pa lang, naglaban na silang dalawa. Pero dahil naninibago pa lang ang manunugis, nahirapan siyang pantayan ang kakayahan ni Kastoro. Bumagsak silang dalawa sa lupa at nagawang ibabawan ng lalaking mananabaw ang albularyo. Nakipagpambuno si Lola Daria kay Kastoro at dahil nasa lupa na sila, nakipagsabayan siya sa lakas at liksi nito. Nang lumaon, gumulong silang dalawa. Ilang beses pang sinubukan ni Kastoro na kagatin sa leeg ang manunugis. Pero nailalayo niya ang ulo ng pinuno ng mga aswang sa kanya. Kahit na anong gawin mo, hindi mo ako matatalo. Siguro nga'y kalahating demonyo ka, pero isa akong albularya. Matibay ang paniniwala ko sa Diyos. Wala akong Diyos at yan ang pinagkaiba nating dalawa. At huwag mong sabihin na hindi kita matatalo dahil alam ko ang kahinaan mo. Ang iyong apo! Subukan mo lang nakantiin si Manuelito. Babalitaan kita ng buhay at ibibilad sa araw. Tignan natin kung magagawa mo talaga yan. Diyan ka na! Papatay ko ng apo mo! Saan ka pupunta, ha? Huwag kang magkakamaling sakta ng apo ko. Hindi ako papayag na muli mong idampi ang kamay mo sa kanya. Talagang ang hindi ka pa isang ganap na mananabaw. Natatakot ka pa! Ang isang kagaya ko ay walang takot. At kailanman, hindi matatakot! Pwes ngayon, matakot ka na. Kung isa kang demonyo, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Walang Diyos! At kung meron man, ito ay ang ating sarili, Daria. Ang ating sarili ang Diyos! Heto, kung talagang walang Diyos, ipaliwanag mo ang aking gagawin sa iyo. Gamit lang itong daliri ko. Sisibatin kita sa iyong dibdib. Ha? Hindi! Ang sakit! Alisin mo yan, Daria! Napakamalang hiya mo! Humanda ka sa akin! Sisiguraduhin kong durog ang mga buto mo sa gagawin ko! Nagpumigla si Kastoro kay Lola Daria. Nang makatayo ito, binuhat niya ang albularya at walang pagdadalawang isip na ibinalabag patungo sa batuhan. Ngunit bago pa man bumagsak ang katawan ng manunugi sa matutulis na mga bato, lumutang siya sa ere at nagawa pa niyang makatayo. Napaangil siya ng malakas at napatingala sa kalangitan. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat pang mabuhay. Kung magiging aswang man ako, ayos lang. Basta ang mga katulad mo ang aking papatayin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sige! Sumugod ka rito at nang malaman natin ang sukdulan ng kapangyarihan mo! Papatayin kita! Itutulad kita sa mga alagad mo! Sige! Halika rito! Pero bago mo pa man magawa ang sinasabi mo, ang apo mo munang mauuna! Kakainin ko ang katay niya! Sige, lumapit ka sa akin! Akala mo ba, simpleng binatilyo lang ako? Sige, umakbang ka pa ng isang beses! Sisiguraduhin ko itataga ko sa leg mo itong hawak ko na itak! Matapang ka lang sa salita, bata. Sige nga, tagiin mo nga ako niyan. Pero kung hindi ako masusugatan, atay mo at puso mo ang magiging kapalit. Sige, Manuelito, huwag kang matakot sa kanya. Ipakita mo ang galing mo sa aswang na yan. Siya ang puro salita lang. Sige po, Lola. Ito ang dapat sa'yo, aswang ka.
Ano? Nakailag ako, no? Sige pa, hindi mo ako matatamaan. Bilisan mo kasi ang galaw mo. Mas mahina ka pa sa lola mo eh. Ikaw ang mahina, mananabaw. Ang mga kagaya mo, ang dapat na ibaon sa lupa para Ano? Kaya pa ba? Sige, manlabang ka. Dahan-dahan ko lang nagdudukutin ang atay mo at ipapakita ko sa lola mo kung paano ko ito gagawin. Sige, pumalag ka at babaliin ko ang leg mo para hindi mo na malasap ang gagawin ko sa iyo. Nang makita ni Lola Daria ang nangyari, nang galaiti siya. Buong liksi siyang sumugod kay Castoro at buong lakas itong itinulak. Tumila po ng lalaking mananabaw. Habang hindi pa ito nakakabangon, lumundag siya patungo sa kinaroroonan ng aswang. Inibabawan niya ito at sinakal habang pinipigilang gumalaw. Sinasabi ko naman sa iyo, hindi ba? Ayaw kong pakikialaman mo ang apo ka. At ngayon pinakialaman ko. Ano ang magagawa mo? Sige, patayin mo ako. Iparanas mo ulit sa akin ang ginawa mo kanina. Higit pa dyan ang ipararanas ko sa iyo. Sisiguraduhin ko magdurusa ka hanggang sa ikaw na mismong magmakaawang patayin. Sige, gawin mo sa akin kung kaya mo. Alam kong mahina ka. Lakas lang at liksi ng isang mananabaw ang nasa iyo. Wala sa dugo mo yan. Dahil hindi ka kalahating demonyo. Ha! Tama ka. Hindi ako isang kalahating demonyo. Sugo ako ng Diyos. Sugo na ipinadala para patayin kayong mga aswang. Hinahamon kita. Sige, patayin mo ako. Ngayon mismo! Nang mapansin ni Lola Daria na sinusubukan ni Castorong maghanap ng paraan para makalis sa ganong pwesto, minabuti niyang higpitan ang pagkakasakal dito. Walang ano-ano, sa hindi niya inaasahan, biglang nahawakan ng nilalang ang kanyang ulo at inilapit nito sa mukha niya. Hindi nakapaganda si Lola Daria at bago pa man niya mapagtanto kung ano ang gustong gawin ng mananabaw, nakagat na siya nito sa leeg. Nagpumiglas naman siya at buong lakas na sinuntok si Castoro sa muka. Natigilan ng aswang at nang ginusto sana nitong lumaban, tumayo si Lola Daria at buong lakas na nilundagan ng tiyan ng aswang. Napaungol yun dahil sa matinding sakit. Napaduwal naman ito ng itim na likido. Ngayon, humanda ka dahil ang mga buto mo ang siyang tuturugin ka. Nagawa mo lang akong apakan sa tiyan. Akala mo na kung sino ka na? Higit pa dyan ang kaya kong gawin. Sige, tingnan natin kung ano magiging hakbang mo rito. Bubuhatin kita at ibabalibag din. Pero bago ang lahat, tanggapin mo ang aking tigalpo. Agad na bumulong ng dasal si Lola Daria. Hindi! Ano ang inuusal mo? Walang giya ka! Kapag nakalis ako rito at makaahugot ako ng lakas, tutuluyan ko na kayo maglola! Ha? Tingnan natin kung magagawa mo ba yan. Padurog sana ang katawan mo at ang maghalo ang butot laman mo. Maya-maya, may narinig silang pag-ungol sa hindi kalayuan. At may ingay na bumagsak na kung ano. La, patay na po ba yung aswang na yon? Hindi ko pa alam, Apo. Halika, puntahan natin doon at nang masiguro. Nararamdaman ko pa ang kanyang enerhiya kaya malakas ang kutob ko na buhay pa siya. Yung po, Lola, gumagalaw pa siya kahit tumama ang katawan niya sa batuan. Hindi ko na siya bibigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Papatayin ko ng mananabaw na yan para wala nang maging banta sa mga inosenteng tao. Sige, sumunod ka na lang sa akin at lulundag na lang ako patungo roon. Opo, Lola. Pagkalapag ni Lola Daria sa kinaroroonan ni Castoro, nakita niya itong nagpupumilit na gumalaw. Marami na itong mga baling buto, pero nananatili siyang buhay. Sinubukan pang sipain ng albularyang manunugis ang aswang pero napapaangil lang ito habang nakatitig sa kanya. Mapatay mo man ako, pero hindi mawawala ang katotohanan nagawa kitang linlangin. At ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Isa ka na rin kagaya ko. Kaya ko pang gamutin ang sarili ko. Pero kung papatayin kita, alam ko na hindi mo na kaya pang mabuhay ulit. Dito, siguradong madudurog ka na. Ha! Aswang ka na. Mananabaw ka na.
Yan ang dapat sa mga kagaya mo, ang mamatay. Ngayon, wala nang katatakutan ng mga tao, lalo na mga babaylan at albularyo. La, patay na po ba yan? Oo, Apo. Pero kailangan natin makasiguro. Sandalit dudurugin ko pa ng husto ang kanyang katawan. Sige po, La. Yan, may malaking bato. Gamitin niyo po para madali niyong madurog ang aswang na yan. Hayop siya. Ginawa pa niya akong kagaya niya. Ang buong akala ko nung una, isa siyang mabuting ermitanyo. Iba pala ang kanyang pakay. Ang importante po sa ngayon, Lola, nagawa na natin siyang patayin at dinurog niyang buo niyang katawan ngayon. Teka, ano kaya ang pwede nating igamot niya sa kalagayan niyo? Hindi naman kayo ganap na mananabaw, di ba? Normal na tao lang po kayo na naging isang mananabaw. Isa lang ang naiisip ko. Ang tubig sa bukal na nasa banal na bundok. Siguro kung makakababad ako roon o makakainom, baka mawala ang sumpa ng pagiging mananabaw sa akin. Kung ganun La, tayo na po. Hindi na mabubuhay pa ang aswang na yan. Durog na pati utak niya eh. Oo, Apo. Tayo na't hanapin natin ang totoong banal na bundok. Doon na tayo sa kabila. Baka dyan ang daan patungo roon. Noon din, nagsimula na silang maglakad ulit. Iniwan nila roon ang mga kagamitang dala nila. Naisip ni Lola Daria na wala na rin namang aswang sa bundok na yon. At kung mayroon man, kaya nilang labanan sila. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang bigla siyang nakaramdam ng matinding init. Binalot yon ng kanyang katawan. Kaya natigilan siya at nabuwal sa lupa. Habang nakaandusay sa lupa, may kakaibang uhaw at gutom siyang nararamdaman. Pinigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Kahit pa na parang sinasakal siya ng enerhiyang gustong kumawala sa kanya. Lola, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit nagkakaganyan kayo? Hindi ko alam, Apo. Parang may kung anong enerhiyang gustong kumawala sa loob ng katawan ko. Nakakaramdam ako ng kakaibang uhaw at gutom. Ano pong ibig niyo sabihin, La? Teka, aalalayan ko muna kayo para makatayo kayo ulit. Kailangan makarating na tayo sa banal na bundok. Hindi. Parang hindi ko kayang nangyayaring ito. Hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Manuelito, tulungan mo ako. Ayaw ko maging ganap na mananabaw. Ano pong tulong ang gusto niyong gawin ko, Lola? Isa lang po naiisip ko eh. Ang daling kayo sa bukal na sinasabi ninyo. Naamoy ko ang dugo mo, ang atay mo, at ang puso mo. Nagugutom na talaga ako. Tulungan mo ako, Manuelito. Lola, sabihin niyo lang po. Gagawin ko kagad kung ano man ang iutos niyo sa akin. Gusto ko ng atay mo. Hindi. Manuelito, tumakas ka na. Lumayo ka sa akin at baka kung ano pa mangyari sa iyo. Ayaw kong saktan ka po. Maawa ka sa akin, umalis ka na. Hindi kita kayang iwan, Lola. Dadaling kita sa banal na bundok. Tayo na po, La. Mas gusto kong kainin ang atay mo. Iyon ang tulong na gusto ko. Pawiin ang gutom ko. Apo ko, iwan mo na ako rito. Pabayaan mo na ako. Pero baka po kung mapano kayo. Sige na, La, kumalma lang kayo, taalalayan kita. Makakarating tayo sa banal na bundok. Magagamat po ang inyong karamdaman, Lola. Sige, Apo. Kakayanin ko. Pipigilan ko ang aking sarili hanggat kaya ko. Sige na, alalayan mo na lang ako. Kung pwede. Patawad Parang nawawala na kasi ako sa aking sariling katinuan. Demonyong Kastoro na yon. Naiintindihan ko po kayo, Lola. Sige na po, kailangan natin makarating kagad sa banal na bundok. Sige, dumiretso lang tayo at mukhang doon bandang daanan. La, kumalma muna kayo ha. Huwag kayong mabahala. Kasama niyo ako. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ako papayag na maging ganap kang aswang. At hindi rin ako papayag na masaktan kita nang dahil sa pagiging... Apo ko! Hindi ko na kaya kayang pigilan ng sarili ko. Parang nangingibabaw na ang aking pagiging mananabaw. Tulungan mo ako, Apo. Diretso lang tayo, La. Huwag tayong titigil. Huhupa rin ang nararamdaman nyo. Kapag nakarating na tayo sa kabilang bundok, ayun, natatanaw ko na
may liwanag na rin nagmumula sa buwan. Kaya hindi na po tayo mahihirapan. Atay, gusto ko na atay. Nakakamoy ako ng pagkain na po. Gusto kong kumain. Manuelito! Huwag po, Lola. Labanan niyo po ang sarili niyo. Huwag kayong magpapatalo sa dikta ng sumpa ng galing sa mananabaw. Magtiwala kayo sa Diyos. Huwag niyong isipin ang gutom at uhaw ninyo. Hindi ko na kaya po. Parang gusto ko na talagang kumain. Nagugutom na ako. Huwag po, Lola. Labanan niyo po ang sarili niyo. Isipin niyo kagalingan niyo. Kinakailangan makarating kaagad tayo sa banal na bundok. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam na matinding pagkahayok sa sariwang karne si Lola Daria. Dahil ayaw niyang masaktan ng kanyang apo, kumawala siya mula sa pag-alalay nito at mabilis na tumakbo. Nang malayo na siya kay Manuelito, nawala rin na matinding uhaw at gutom niya. Naalala niyang ang bukal na posibleng makagamot sa kanya, kaya nagpatuloy siya patungo sa kabilang bundok. Naririnig pa niya ang mga yabag na humahabol sa kanya, kaya alam niyang sinusundan siya nito. Nang makarating siya sa kabilang bundok, biglang naging maganda ang kanyang pakiramdam. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang bukal na kanyang hinahanap. Walang ano-ano, naramdaman niya ang unti-unting pangingibabaw ng pagiging aswang sa kalooban niya. Kaya walang pagdadalawang isip siyang lumundag patungo sa tubig. Saktong nakalusong na siya sa tubig nang dumating si Manuelito na hinihingal. Ang buong akala ko po, Lola, kung saan na kayo nagpunti. Dito din po pala kayo dumiretso. Bakit apo? Ano ba nangyari? Ang huling natatandaan ko'y natalo na natin si Castoro. Ano bang naganap? Ay naku, Lola, muntikan niyo na po akong kainin. Mabuti na lang medyo napigilan po ninyo ang sarili niyo. Kumusta na po ba pakiramdam niyo? Ngayong nakalublob na kayo sa bukal na yan. Mabuti naman apo. Sana'y tuluyan ng mawala ang... Ano pong nangyayari sa inyo, Lola? Teka, itim na usok ba yung lumalabas sa bunganga ninyo? Apo ka, anong nangyayari? Parang may kung anong inuhugot sa katawan ka. Ano ba ito? Parang... Nawala na ang sumpa ng mananabaw sa inyo. May itim na usok na kumawala sa katawan ninyo at... Nailuwa ko na ang mutyang ipinalulok sa akin ng peking ermitanyo. Ayan na po, natunaw na sa tubig ng bukal na ito. Napakaiwaga nga ng tubig na nanggagaling dito, Lola. Sigurado kung mawawala na ng tuluyan ang nararamdaman nyo. Hindi ka na magiging kagaya ni Castoro. Tama ka po. Halika na, lumublob ka na rin at ang mabasbasa na kita rito sa banal na tubig. Ngayon na din po mismo, Lola. Sige po, sandali lang po. Sige apo, ihanda mo na ang sarili mo. Pagkatapos nito, magiging bago na ang pagkatao mo at malilinis na rin ang mga kasalanan mo. Magkakaroon ka na rin ng kabal at kunat sa katawan. Nang makalapit si Manuelito sa kanyang lola, binautismuhan niya ito sa paraang alam niya. Minabuti na rin ang matandang albularya na kargahan ng kabal at kunat ng katawan ng kanyang apo. Sinigurado niya rin na konsergado muna ang binatilyo nang sa gayoy magiging madali na sa kanya ang magpagana ng mga orasyon. At mas lalo pang lalakas ang poder nito. Kalaunan, nung tuluyan ng bumuti ang kanyang pakiramdam, nauna siyang umahon kay Manuelito. Ang binatilyo naman nanatili pa roon ng ilang minuto at ninamnam ang malamig na tubig sa bukal. Ikaw apo. Kumusta ang pakiramdam mo ngayong nandiyan ka na? Iba po, Lola. Parang binabalot ako ng malakas na enerhiya. Sigurado ko na mas magiging maliksi ang katawan ko nito. Talagang malakas ang enerhiya niyan. Banal at buhay na tubig ang nanggagaling sa bukal na yan. Ay, siya nga pala. Bago tayo umuwi, kukuha tayo riyan at dadalhin. Saan naman po natin nilalagay ang tubig, Lola? Sandali, maghahanap ako. Teka. Ayun, may bote. Yan ang gagamitin natin. Kailangan nating magdala niyan. Dahil malayo ang ating pinanggalingan, mahirapan tayo kung magpababalik-balik pa tayo rito. O nga po, Lola. Teka, akin na nga po yan at ako na maglalagay ng tubig dyan. Ito apo.
Sige na, umahon ka na rin dyan at nang magsimula na tayong maglakad pa uwi. Opo, Lola. Ito na nga po, taahon na ako. Puno na po itong bote. O sige na. O ano, handa ka na bang umuwi sa atin? Opo, Lola. Pero nababahala po ko para sa kalagayan ng mga kanayo natin. Kawawa kasi sila eh. Wala na tayong magagawa riyan na po. Ang importante sa ngayon, napatay na natin ang aswang na matagal lang nagiging salot dito sa ating lugar. Tama po kayo. Sigurado na magiging tahimik na yung buhay natin dahil wala na si Castoro. Tama ka po. Magmula ngayon, masisiguraduhin natin ang kaligtasan ng ating kanayon. Hindi ako papayag na mangyari pa yon sa ating baryo. Siya nga po pala. Kumusta na po yung pakiramdam niyo, Lola? Hindi na po ba kayo nananamlay dahil nawala na yung kung ano mang isinalin sa inyo ni Castoro? Wala naman na po. Sa katunayan nga bumuti pa lalo ang pakiramdam ko. Para akong bumata. Ay nako, nawiwili na tayo rito. Tayo na. Umalis na tayo sa bundok na ito. Bumalik na lang tayo sa susunod kapag maghahanap na tayo ng magiging gabay mo. Sige po, Lola. Kailangan din naman po ninyo ng pahinga eh. Alam kong pagod kayo dahil sa mga nangyari. Ay nako, Apo. Kung alam mo lang ang pagod ko. Pero hindi bale. Ang importante, natagpuan natin at nakapaligo tayo sa bukal na yan. O nga po, Lola. Ay teka, lalayan ko na lang po kayo. Baka matisod pa kayo rito. Sinimulan nilang dalawa ang kanilang paglalakbay para makauwi sa kanilang nayon. Dahil sobrang layo ng kanilang pinagmulan, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Para kahit papaano ay hindi sila makaramdam na matinding gutom nang hingi na lang sila sa mga kabahayan na kanilang nadaraanan. Maswerte naman silang maglola dahil hindi sila pinagdamutan ng mga tao. Makaraan ng 3 araw at 3 gabing paglalakbay, nakarating na rin sila sa kanilang nayon. Lola, sobrang tahimik po ng nayon natin ah. Hindi ko nga rin po alam kung may mga tao pa ba dito eh. Yan ang ating aalamin bukas. Sa ngayon, ipahinga na muna natin ang ating mga katawan, Apo. O nga po la, pagod na din naman kasi ako eh. Mas maigi pa ngang patulog na muna tayo. May ilang oras pa naman tayo bago mag-umaga eh. Teka, Apo. Patawad nga pala sa nangyari ha. Salamat na rin at mahabang naging pasensya mo sa akin. Wala pong ano man yun, Lola. Mahal ko kayo eh. At kahit kailan, hindi ko kayo susukuan. Hindi naman po ninyo ako sinukuan, di ba? Kahit kailan, hindi kita susukuan na po. Ikaw ang lahat sa akin. At walang kahit na anong pangyayari ang makapagbabago ng pagmamahal ko sa iyo. Kahit na maging isa man akong mananabaw, mas mangingibabaw pa rin ang aking pagmamahal sa iyo. Maraming salamat po, Lola. Maswerte po ako at ikaw ang naging lola ko. Ako rin naman maswerte sa iyo, Manuelito. O sige na po, magpahinga na tayo. Maaga pa tayo gigising bukas. Aalamin natin ang kalagayan ng ating baryo. Sige po, Lola. Good night po. Tuluyan na silang nakaidlip. Dahil sa matinding pagod, naging tuloy-tuloy na ang pagtulog ni Lola Daria hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Kinabukasan, pagkagising nila, nagpasya silang lumabas at gumala sa kanilang nayon. Nanlulumo na lang si Lola Daria nang makita niyang ang sitwasyon ng kanilang baryo. Nawala ng ibang tao roon maliban sa kanila ni Manuelito. Ang tanging naiwan doon ay ang mga bakas ng nangyaring pananalasa ng mga aswang na alagad ni Castoro. Minabuti na lang nilang pumunta sa kabilang baryo para alamin kung nandoon ang ibang kanayo nila. Mas maiging bumalik na lang tayo sa ating baryo. Kung malalaman nilang tahimik na at wala na ang mga aswang, kusa na rin naman silang babalik. O nga po, Lola. Mas maigi pa, tutulong na lang ako sa panggagamot ninyo. Hindi pa naman natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng aswang dito sa atin eh. Patatagalan pa bago tayo manugis. Bakit tayo? Ako lang ang manunugis. Huwag mong isugal ang buhay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang, Manuelito. Handaan na rin naman po ako ah. Isa pa, matanda na po kayo, Lola. Kailangan nyo na po ng alalay. O siya, sige. Pero bago ang lahat,
kailangan mo ng masinsinang ensayo. Sasanayin niyo naman po ako, di ba, Lola? Oo na. Basta unahin mo ang kaligtasan mo palagi, ha? Bago ka sumuong sa panganib, siguraduhin mo munang hindi ka malalagay sa alanganin. Opo, Lola. Tatandaan ko po yung sinabi ninyo. Nang makabalik na sila sa kanilang nayon, nagpasya na silang maganda para sa magiging ensayo ni Manuelito. Nagsimula na rin tutukan ng gusto ni Lola Daria ang panggagamot at unti-unting dumarami ang kanilang mga pasyente. Isang gabi, nabulabog ang tulog ni Lola Daria at Manuelito dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa kanila. Bumangon sila at bumaba at nakita nila ang isang alay na humihingi ng tulong. Ayon dito, tinangay ng mga aswang ang kanilang anak at dinala sa kanilang kuta. Sige na, kami na ang bahala. Mas makabubuti kung umuwi ka muna sa inyo. Susubukan namin iligtas ang anak ninyo. Manuelito, kunin mo ang ating kagamitan at nang makaalis na tayo rito. Opo, Lola Daria. Sandali lang po, babalik ako kagad dito. Tayo na. Bilisan na natin at baka hindi pa naman sila nakarating sa kanilang kuta. Lola, alam po ba ninyo kung saan naroon ang kuta ng mga aswang na kumuha sa anak ng ali? Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko na nasa pinakadulong nayon mula rito ang kinukutaan nila. May sabi-sabi na may mga dayo roon. Sigurado ko na sila ang may pakanan nito. Kung ganun, tayo na po, La. Kailangan maabutan natin ang mga aswang na yon. Oo, Apo. Hindi dapat tayo mabigo ngayon. Buhay ng batang nakasalalay rito. Nagmamadali silang naglakad. Nagpasya na rin silang dumaan sa mas malapit na daanan patungo sa pinakadulong baryo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang matanaw nila ang mga gumagalaw sa hindi kalayuan. May narinig din silang ungol, kaya kinutuban silang yun na ang kanilang hinahanap. Manuelito, bilisan natin. Kailangan maabutan natin ang mga yan at mabawi ang bata. Sige po, Lola. Ganito na lang po. Mas mabuti siguro kung mauna na ako at nang maabutan ko sila kagad. Kapag tumigil sila at haharapin ako, saka kayo lumapit doon, ha? Ikaw ang bahala, Apo. Basta mag-iingat ka. Isa-isip mo ang mga itinuro ko sa'yo. Opo, Lola. Hindi ko po kinalimutan ang bawat turo niyo sa akin. O sige. Pero siya nga pala. Huwag kang masyadong didikit sa kanila, ha? Kilatisin mo muna sila at baka may kung anong kakayahan sila na hindi mo inaasahan. Sige po, Lola. Mauna na po ako sa inyo. Nung medyo malayo na si Manuelito, kinutuban ng hindi maganda si Lola Daria. Naisip niyang baka patibong lang ang lahat. Kaya mas binisan niya rin ang kanyang paglalakad. Nang matanaw na niya si Manuelito at ang mga aswang, namulagat ang kanyang mga mata nang malaman na walang batang dala ang mga yon. Dahil dito, kahit mahina ang kanyang tuhod, tumakbo siya para lapitan ng kanyang apo. Huwag kang lumapit sa kanila, Apo! Patibong lang ang lahat ng ito! Kapag tinignan mo sa malayo ang batang dala nila ay katulad din nila! Isang aswang din! Mga walang ya kayo! Gusto niyo pa kaming isahan, ha? Ano akala nyo? Basta-basta lang ninyo kami masisilo sa patibong ninyo? Apo, maganda ka! Susugod ang mga yan sa atin! Kailangan mapatay natin sila! Baka dumami pa ang mga lahi nila rito! Sige po, Lola Daria! Ubusin natin sila para manatiling ligtas sa mga tao sa mga nayon! Umangil ang mga aswang na yon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lola Daria, umatake ang mga ito sa kanila. Dahil nasa unahan siya ni Manuelito, nagagawa nitong labanan ng mga aswang. At ang mga nabubuol na lamang ang nilalapitan ni Lola Daria para tuluyang patayin. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa nang makarinig sila ng pagsigaw. Iginala na matandang albularya ang kanyang paningin hanggang sa makita niyang babaeng nakikiusap sa kanilang iligtas ang kanyang anak. Anong pakay mo? Bakit ka nagsinungaling sa amin? Hindi sasagot yan, Apo. Tingnan mo siya. Wala siya sa kanyang sarili. Akala niya siguro hindi halata na aswang siya. Sinakyan ko lang ang kanyang kagustuhan dahil alam kong dadalhin niya tayo sa mga bagong saltang aswang dito sa atin. Ang dapat sa kanya mamatay. Ikaw nang bahala sa kanya, Apo. Panonoorin na lang kita. Kailangan mapatay mo ang aswang na yan. Sige po, Lola. Ako na pong bahala sa aswang na yan.
Sige na, salubungin mo siya at nang makauwi na tayo kapag napaslang mo na yan. Patakbong inatake ni Manuelito ang aswang. Pagkakita naman ng babaeng aswang sa kanya, napaangil yon at mas naging mabalasik ang kanyang muka. Napangisi na lang si Lola Daria habang pinapanood ng kanyang apo. Nang makalapit na ang binatilyo sa aswang, nilabanan niya ito gamit ang kanyang itak. Nang mapansin naman ng albularya na mas maliksi ang nilalang at mas malakas kesa sa kanyang apo, walang pagdadalawang isip niya itong tinira ng tigalpo. Napahalakak na lamang siya nang makita niyang biglang naging mabagal ang aswang at tuluyang itong mapatay ni Manuelito. Pinugutan pa yon ng binata ng ulo bago siya tuluyang bumalik sa kung saan naroon si Lola Daria. Lola, tapos na po ako. Kaso, hindi mo na sana ginamitan ng tigalpo yung aswang eh. Kaya ko naman labanan yun eh. Gusto ko lang na masiguro ang tagumpay mo. Ang mga kagaya ng aswang na yon ay hindi dapat pinag-aaksayahan ng panahon. Tayo na, Apo. Mas maiging umuwi na tayo. Magiging ehemplo sana sa ibang aswang ang pangyayaring ito. Yan eh, kung malalaman po nila yung nangyari. Alam kong malalaman nila, Apo. Malakas ang pandama ng mga nilalang na yan. Gusto ko rin na maging babala sa kanila ang pagkamatay ng mga nilalang na yan. Sigurado na matatakot ng mga yon at aalis na dito sa lugar natin. Tsak din na magiging mas matunog pa po ang pangalan nating dalawa. Yan din ang rason kung bakit kailangan natin mag-ingat. Kailangan gumamit tayo ng utak sa lahat ng pagkakataon. Hindi natin papayagan ng mga nilalang na yan na maisahan tayo. Tama kayo dyan, Lola Daria. Utak ang dapat na pinasandata natin. Utak ang dapat na pinakasandata natin laban sa mga aswang na yan. Ang mga kagaya nila ay hindi rin dapat kinakaawaan. Oo, Apo. Tama ka. Nang makabalik na sila sa kanilang nayon, sinikap nilang mamuhay na mapayapa. Kalaunan, nalaman ng mga dati nilang kanayo na payapa na ang kanilang lugar. Kaya isa-isa nang bumalik ang mga yon. Naging normal ang buhay nila Lola Daria at Manuelito. Sa pagdaan ng mga taon, hindi tumigil sa pag-iensayo si Manuelito. Isinaisip niya ang lahat ng itinuro sa kanya ng Lola Daria niya. Dahil sa katandaan ng albularyang manunugis, hindi na ito umaalis ng kanilang bahay. May pumupunta na lang para manggamot. At si Manuelito na ang gumagawa ng halos lahat ng bagay ukol sa panggagamot niya. Isang gabi, alam mo ba, Apo? Napakapalad ko dahil ikaw ang naging apo ko. Sobrang saya ko. At kung isang araw ay mamamatay ako, magiging masaya ako dahil alam kong nasa tabi kita. Lola, wag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kayo mamamatay. Ako rin naman po eh. Maswerte sa inyo. Kahit na wala akong mga magulang, pinunan niyo ang pagmamahal na hindi na nila nagampanan. Kung buhay lang sana ang mga magulang mo, sigurado ako na ipinagmamalaki ka nila. Isa ka na ring magiting na manunugis ng mga aswang. At kung saan man ako ngayon, o kung ano man ang aking inabot, lahat ng ito'y utang ko sa inyo, Lola. Kayo ang pinakaunat tuli kong guro. Maraming salamat, Apo, sa hindi mo pag-iwan sa akin. Pasensya ka na rin sa pagkukulang ko sa iyo, Apo. Hindi naman po kayo nagkulang ah. Sobra-sobra pa nga po yung pagmamahal ninyo at pag-aaruga sa akin. Napayakap na lamang si Manuelito sa kanyang lola. At ng mga panahong yon, dahil malalim na ang gabi, nagpasya na silang dalawa na matulog. Nahiga sa tabi ni Lola Daria ang binatilyo at nagsimula na rin siyang umawit ng isang katutubong awitin na pampatulog. Habang kumakanta siya, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Tumutulo na rin ang kanyang luha habang inaalala ang mga bagay na nangyari magmula noong bata pa si Manuelito. Kinabukasan, nagising si Manuelito dahil sa ilang beses na paghugot ng hininga ni Lola Daria. Mahal na mahal kita, Apo ko. Palagi kang mag-iingat at huwag mong pababayaan ng sarili mo. Lola, huwag kayong masyado magsalita. Mas lalo lang kayong mahirapan sa paghingi. Basta, Apo, lagi mong tatandaan na babantayan kita palagi.
Hindi man kita kayang protektahan pero sasamahan kita sa lahat ng magiging laban mo. Mahal na mahal kita, Apo. Mahal na mahal. Lola! Lola Daria! Bakit mo ako iniwan, Lola? Mahal na mahal po kita, Lola. Opo, pangako po. Mag-iingat ako. At palagi kang nasa puso ko, Lola. Mahal na mahal kita. Paalam po, Lola. Wakas,